Kung may isang gabing kayang baguhin ang landas ng buhay mo nang hindi mo man lang nakita na paparating ito, iyon ang gabing sumira sa mundo ni Jennifer Walsh. At kung napadaan ka rito para lang magbasa ng kwento, maghanda ka. Dahil sa unang 5 segundo pa lang malalaman mong may isang bagay na mali, may isang bagay na nakabitin sa ere, at may isang bagay na nag-aabang na kumalas. Jennifer, kumusta dyan sa room 414 na, tawag ng charge nurse sa intercom. Stable naman so far, sagot ni Jennifer habang time check ang e-pump. Kalmado ang tono niya, parang masanay pa siya sa kabuluhan kaysa sa katahimikan. 10 taon na siyang nurse at bawat gabi sa ospital ay parang extension na ng katawan niya, isang lugar kung saan alam niya ang galaw ng bawat tunog, bawat ilaw, bawat panganib. Nag-abot ng kape si Carla, katrabaho niya sa night shift. Last stretch na natin, girl. Salamat, sagot ni Jennifer, bagaman may kaba siyang hindi maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit. Hindi pa. Room 414 na. Si Robert Hastings. 73, mayaman. Impluwensya ng pamilya ay parang pader na hindi pwedeng galawin. Mahirap gamutin ang isang taong mas takot sa pagkontrol ng panahon kaysa sa mismong sakit niya. Pero para kay Jennifer, trabaho lang iyon. Compassion, protocol at tiyaga. Pagpasok niya, nakadilat si Robert pero mahina. Masakit dibdib ko, bulong nito. Titignan ko po, sir, sagot niya. Sinuri niya ang vital signs. Tumataas ang EE. Medyo mabilis ang tibok ng puso. Babalik ako sandali. Pagbalik niya sa nurse's station, may alert sa computer. Medication due. Hindi siya ang nag-enter noon. Carla, ikaw ba naglagay nito? Hindi. Akala ko ikaw. Hindi rin. Bakit may due na hindi natin ginawa? Tanong ni Carla, pero sabay silang napatingin sa screen, halos sabay napakunot ang noo. May kakaiba. Pero trabaho muna. Kinuha ni Jennifer ang gamot na nakalog, sinuri ang label, sinuri ang chart, at naglakad pabalik. Sa hallway, napansin niyang may nurse na umiwas nang dumaan siya. Ang lamig ng ilaw sa kisam. At ang kamera sa dulo ng koridor, sandaling nag-flicker. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Jen, okay ka lang? Tanong ng janitor. Pagod lang. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Hastings, kailangan niyo po. Hindi na niya natapos. Beep. 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 Code. Code 414 na, sigaw niya habang kumakabog ang dibdib niya. Nagdatingan ang team. Zir. Defibrillator. Utos dito, utos doon. Hawak ni Jennifer ang mask, hawak ang pag-asa na mabubuhay pa ang pasyente. Pero sa likod ng lahat ng iyon, umaangat sa isip niya ang kakaibang glitch sa kamera, ang medication alert na hindi niya in-enter, at ang pakiramdam na may kamay na gumagalaw sa likod ng eksena. Pagkatapos ng 8 minutong walang resulta, narinig niya ang pinakamalungkot na salita. Time of death, 23:48. Nanlamig si Jennifer. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang may mali. Hindi niya masabi kung ano, pero ramdam niya sa balat niya, sa batok niya, sa bawat hininga niya. Nang palabas na ang team, agad siyang sinabayan ng supervisor. Jennifer, sumama ka sa amin. Ha? Bakit? Anong nangyayari? Lumabas ang records. Ikaw ang huling nagbigay ng gamot. Mali ang dosage. Hindi ako nagbigay. Hindi pa ako nag-administer noon. Pero nasa system. Sira ang system. May glitch. Pati ang kamera, glitch din. Convenient. Napatuwid ang likod ni Jennifer. Hindi iyon biro. Hindi iyon pangkaraniwang pang-aasar. Para siyang itinulak sa hukay na hindi niya alam na nasa harapan niya. Kinabukasan, bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, sinuspinde siya. 3 araw lang bago siya sinampahan ng kaso. 3 araw bago siya ininteroga ng pulis. Walsh, bakit ikaw ang lumabas sa logs? Hindi ko alam. Mayroon ka bang kaaway? May nakita ka bang kakaiba? Sa isip niya, sumulpot ang imahe ng kamera na nag-flicker, ang medication alert na bigla na lang lumitaw, ang nurse na umiwas. Pero hindi niya masabi. Wala, sagot niya, at doon na niya sinelyuhan ang sarili niyang kapalaran. Ang trial? Mabilis.
Parang may gustong magmadali. Ang pamilya ni Robert ay galit. Ang prosecutor ay uhaw sa panalo. Ang mga ebidensya ay tila perpektong nakalatag. Guilty. Ang salitang iyon ay parang kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa dibdib niya. Hindi siya huminga. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumingin kahit kanino. Dahil pag lumingon siya, baka tuluyan siyang gumuho. Pagpasok niya sa kulungan, tinanong siya agad ng isang inmate. Anong kaso mo? Wala akong ginawa, sagot niya, mahina. Tumawa ang babae. Lahat kami sinasabi yan. At doon nagsimula ang unti-unting pagkabulok ng loob niya. Sa bawat araw na eksaktong pareho ng kahapon. Sa bawat apela na tinatanggihan. Sa bawat pag-asang unti-unting namamatay. Sa bawat gabing hindi na niya kilala ang sarili. Hanggang sa isang araw, hindi na siya umaasa. At doon, sa katahimikang iyon na parang hukay, hindi niya alam na 6 na taon mula ngayon may isang bagay na babali sa mismong kawalan na iyon. Pero hindi pa ngayon. Dahil ang unang gabi ng pagkawasak ay nagsisimula pa lang. Sa unang buwan ni Jennifer sa loob ng bilangguan, naniniwala pa siya na lilipas lang ito. Isang maling hatol. Isang pagkakamaling legal. Isang bagay na madaling ituwid kapag may matinong tao na titingin sa kaso. Ganito siya mag-isip habang nakaupo sa malamig na bakal na kama, pinipisil ng mahigpit ang sariling mga kamay para hindi kumabog ang dibdib niya. 1 buwan. 2. Maximum 3. Lalabas din ako rito, bulong niya sa sarili tuwing gabi. Parang mantra. Parang gamot. Parang huling piraso ng realidad na kaya pa niyang kapit-bisig hawakan. Pero mabilis ang oras sa loob kahit mabagal ang araw. 1 linggo. 2. 1 buwan. At ang malamig na bakal na selda ay nagsimulang maging tahanang hindi niya pinili. Sa una, nagtataka pa siya kung bakit ang tunog ng mga metal na pinto ay parang palaging sumasabog sa tenga niya. Pero lumipas ang mga araw, unti-unting naging normal iyon. Normal ang pagkalabog ng mga bota ng gwardiya. Normal ang sigawan ng mga inmates. Normal ang pag-iyak ng mga babaeng nakahanap ng sulok para itago ang takot. Para bang lahat ay binubura ng lugar na iyon hanggang sa wala nang natitira. Walsh, yard time, sigaw ng gwardiya sa unang linggo. Sumama siya, umaasang kahit papaano ay makakahinga siya ng hangin na hindi amoy kalawang at chlorine. Pero ang bakuran ay maliit, may mataas na pader at alambre sa taas. Hindi iyon kalayaan, kundi paalala kung gaano kalayo ang distansya ng isang taong nakakulong sa mundong hindi na kanya. Pero kahit ganoon, may araw. At noong panahong iyon, sapat na sa kanya ang liwanag. Isang araw, may lumapit na inmate sa kanya, si Rosa. First time, tanong nito, hindi na naghihintay ng sagot. Makinig ka, girl. Kapag gusto mong mabuhay dito, huwag kang masyadong magtiwala, huwag kang umiyak sa harap ng kahit sino, at huwag kang magpapanik. Ang mga taong nawawala sa sarili dito. Sila ang nauubos. Hindi agad sumagot si Jennifer. Tumango lang. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang paggapang ng isang uri ng takot na hindi niya pa naranasan. Mas malamig kaysa sa takot niya noong dinadala siya ng mga pulis. Mas mabigat kaysa sa hatol ng jury. Ito ang takot ng isang taong nagsisimula ng umamin na wala talaga siyang kontrol, kahit kaunti. Lumipas ang unang buwan at nagsimula na ang mga apela. May chance tayo dito, Jen, sabi ng abogado niya, si Emer Hollis. Maraming butas ang kaso nila. May mga inconsistencies sa logs. May glitches sa cameras. Magkakaroon tayo ng traction. Sa bawat meeting, inaabangan niya ang mga salitang iyon. May chance. 2 salitang kumakapit sa kanya, humihila sa kanya pataas mula sa lalim ng kawalan. Pero bawat apela ay tinanggihan. Hindi pa final, sabi ng abogado. Marami pang pwedeng gawin. Ngunit tuwing nagbubukas ang metal na pintuan at lumalabas si Jennifer papuntang yard, ramdam niya ang bigat ng bawat denyal. Parang patong ng patong na bato sa dibdib niya. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang lumaban. Pero paano kung ang sariling boses niya ay nagsisimula ng bumitak? Sa 2 buwan, bumisita ang kapatid niyang si Linda kasama si Emily. Magulo ang emosyon, parang 2 alon na sabay humampas sa dibdib niya. Mom, sigaw ni Emily, at sa pagkakatakbo ng anak papunta sa kanya, naramdaman ni Jennifer ang mundo niyang may natitira pang kulay.
Pero mula sa likod ng salamin, mula sa isang upuan na hindi niya kayang tawirin, natutunan niyang hindi sapat ang yakap na hindi niya maibigay. "Mom, uwi ka na ha?" tanong ni Emily, luha ang nakangiti. "Soon, sweetheart. Soon. Promise." At iyon ang unang malaking kasinungalingang napilitan niyang sabihin para lang hindi masira ang bata. Nang magsimulang maging taon ang buwan, unti-unting nawala ang pagbisita. Si Linda ay lumipat ng state para sundan ang trabaho ng asawa. Si Emily ay lumalaki, pumapasok sa school, nag-adjust sa bagong buhay. Isang araw, walang dumating. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jennifer na hindi lamang bars ang sumasara sa kanya. Pati ang mundo sa labas. Sa kalagitnaan ng unang taon, natuto na siyang huwag magsalita tungkol sa pagiging inosente. Lahat kasi ng inmate ay may sariling bersyon ng "wala akong ginawa." At kapag nagsabi ka pa, mas lalo ka lang nagmumukhang desperada. At walang nakakabasa ng desperasyon nang hindi naaamoy ang kahinaan. Kaya tumigil siya. Tumigil sa pagkukwento. Tumigil sa pag-explain. Tumigil sa paghihintay. Ang natira na lang ay routine. Gumising sa tunog ng malaking bakal na pinto. Tumayo sa pila para kumain. Umupo sa lamesa na parang hindi tatagal. Pumasok sa trabaho sa laundry room. Bawat araw ay parang photocopy ng kahapon. Isang gabi, mga bandang 3:00, nagising siya sa tunog ng isang babae sa kabilang selda, umiiyak nang walang pakialam kung may makarinig. "Hindi ko kinaya," bulong ng babae, paulit-ulit, parang sirang plaka. At sa sandaling iyon, natakot si Jennifer. Dahil naramdaman niya na malapit na siyang maging ganon. Malapit na malapit. "Walsh, may mail ka," sabi ng gwardiya isang umaga. Kumabog ang puso niya. Sulat ni Emily. Ni Linda? Pero pag-upo niya, natagpuan niyang hindi galing sa pamilya. Galing sa abogado. Nagbukas siya, may kaba sa dulo ng bawat daliri. "Jennifer, naka-file na ang appeal. Mahaba ang proseso pero hindi tayo susuko. Lilaban tayo." At doon, isang maliit na piraso ng pag-asa ang muling nabuhay. Isang maliliit na apoy na tumitibok sa ilalim ng dibdib niya. Ngunit ang prosesong mahaba ay hindi basta salita. Ito ay taon. Taon ng paghihintay. Taon ng mga hiring na hindi niya makita. Taon ng mga dinyal na hindi niya naririnig pero nararamdaman niya sa bigat na bumabagsak sa balikat niya sa tuwing darating ang abogado dala ang parehong mahinang ngiti. "Jen, may mga bagay na hindi natin kinokontrol." "I know," sagot niya. Pero sa loob-loob niya, pero bakit ako ang nagbabayad? Lumipas ang 3 taon bago niya napansin na hindi na siya umiiyak tuwing gabi. Hindi dahil sa wala na siyang sakit, kundi dahil ubos na ang tubig ng damdamin. Parang disyerto na ang dibdib niya. Walang tumutubo. Walang umaangat. Kahit ang galit, hindi na rin nagtatagal. Parang napapagod na rin. Sa ika-4 na taon, napansin ng mga inmates na tahimik siya pero hindi duwag. Kumilos siya ng diretsyo, walang gulo, walang reklamo. Kaya tumigil sila sa pag-atake, tumigil sa pagtetest ng boundaries. Si Jennifer ay nagiging parte na lang ng background, parang isa sa mga bakal na rehas. Nandyan pero hindi gumagalaw. Sa ika-5 taon, nalaman ni Jennifer na 15 na si Emily. Teenager na, bulong niya sa sarili. Sa malamig na selda, umupo siya sa kama at sinubukang alalahanin ang boses ng anak. Pero nakakatakot dahil hindi niya maipinta sa isip ang tunog. At doon siya muling umiyak. Hindi dahil sa kaso. Hindi dahil sa kulungan. Kundi dahil natatakot siyang hindi na maalala ng anak ang boses niya rin. Hanggang dumating ang araw, Oktubre 2024, isang ordinaryong Martes na walang dahilan para maging espesyal. Tinawag siya ng gwardiya. "Walsh. Meeting room. Andito ang abogado mo." Hindi siya nagmadali. Hindi siya umasa. Hindi siya kumabog. Sapat na ang 6 na taon para patayuin ang anumang kilig sa dibdib niya. Pagpasok niya, naroon si Earl Hollis. Pero iba ang mukha. Hindi niya kailangan pang magsalita para malaman ni Jennifer na may paparating na mabigat. "Jennifer," sabi ng abogado sabay upo. "Kailangan na natin pag-usapan ito." Tahimik siyang tumango. The final appeal was denied. Wala nang ibang linya. Wala nang paligoy. Wala nang paliwanag na pwedeng magpagaan. Diretso. Matigas.
Panghuling saksak. Wala na tayong legal na magagawa. Tumango si Jennifer. Walang reaksyon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong. Hindi siya humingi ng bakit. Dahil sa loob-loob niya, matagal na niyang alam. The date has been set, dagdag ng abogado, halos pabulong. At doon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gumalaw ang mundo niya. Bumalik ang pagkabigat sa dibdib. Bumalik ang pait na akala niya ay naglaho na. Pero hindi ito kagaya ng dati. Mas malinaw. Mas malamig. Mas totoo. Kel, hindi niya natapos, natuyo ang lalamunan niya, kailan? 2 linggo mula ngayon. Parang may nahulog sa loob niya na hindi na pwedeng ibalik. 2 linggo. 14 na araw. At pagkatapos noon, wala na. Habang palabas siya ng meeting room, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa loob niya. Hindi ito kapayapaan. Hindi rin ito panic. Ito ay isang resting point. Isang lugar kung saan wala na siyang pwedeng takasan. Sa koridor, huminto siya sandali. Pumikit. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon sa 6 na taon, tinanong niya ang sarili ng diretsahan. Ano ang gagawin ng isang taong alam ang eksaktong araw ng katapusan niya? At walang sumagot. Pero sa loob ng 2 linggo, makakahanap siya ng sagot na hindi niya inakala. Isang sagot na babaluktot sa mismong realidad na bumihag sa kanya. Kung akala mo na wala na ang lahat kay Jennifer, maghintay ka hanggang makita mo kung sino ang tatalo sa mismong katahimikan na pinaniwalaan niyang magiging libingan niya. Dahil sa araw na yon, sa sandaling hindi na niya inaasahan ang kahit anong milagro, may isang boses na babalik mula sa nakaraan. At iyon ang boses na pinakakinatatakutan at pinakaminamahal niya. Sabado. Araw ng pagbisita. Para sa karamihan ng inmates, ito ang araw na may bahid pa ng buhay sa labas, kahit maliit lang. Pero para kay Jennifer, 2 taon na itong tahimik. 2 taon nang walang pangalan sa listahan niya, walang humihingi ng slot, walang nagtatangkang dumalaw. Nakasanayan na niya ang ideya. Mas madali yon kaysa maghintay. Mas madali kaysa umasa. Kaya nang lumapit ang gwardyang si Donna sa selda niya, medyo nangingilo pa ang utak niya. Walsh, sabi ni Donna, hawak ang clipboard, may bisita ka. Napakurap si Jennifer. Sigurado ka? Siyempre. Nakalista pangalan mo. Pero walang nagsasabing pupunta. Wala akong pakialam kung sinabi o hindi, sagot ni Donna na hindi tumitigil sa pagsulat. Ang alam ko, may naghihintay sa'yo sa visitation room. Tara na. At doon, para sa unang beses sa mahabang panahon, hindi alam ni Jennifer kung paano lumakad. Para siyang nilalamig pero pinapawisan. Para siyang naglalakad pabalik sa mundo na matagal na niyang iniwasang isipin. Habang papunta sila sa visitation area, bawat hakbang ay parang humihila sa lupa pababa. Nagpapakabigat. Sumisiksik sa lalamunan niya ang tanong, sino? Sino pa ang mag-aaksaya ng oras sa kanya? Si Linda? Hindi. Si Linda ay lumipat. Baka abogado. Hindi iyon counted bilang bisita. Kaibigan. Wala nang natira. At nang maisip niya ang isang pangalan, agad niya itong itinulak palayo. Hindi. Hindi pwedeng siya yon. Hindi pwede. Masakit. Delikado. Hindi niya kayang bitbitin ang ganong pag-asa. Pagbukas ng pinto ng visitation room, amoy agad ang disinfectant, kombinasyon ng pawis, at luma ng pintura. Nangilid ang ingay ng metal chairs at usapan ng ibang inmates at bisita. Pero nang kumurap si Jennifer, biglang naglaho ang lahat ng iyon. Dahil sa dulong mesa, nakatalikod sa kanya, nakaupo ng tuwid, ay isang dalagang may mahabang buhok na kahel ang sikat ng ilaw, at isang hoodie na masyadong malaki para hindi makilala. Kumulot ang noo ni Jennifer, pero hindi tumigil ang mga paa niya. Naglakad siya, mabagal. Parang may invisible string na humihila sa kanya. At nang lumingon ang dalaga, doon tumigil ang paghinga niya. Hi, Mom. 2 salita lang. Pero sapat para bumagsak ang pader na 6 na taon niyang itinayo para protektahan ang sariling puso. Emily, ang pangalan ay lumabas na parang nakalimutang awit. Mababa, garalgal, at puno ng takot na baka panaginip lang ito. Tumayo ang dalaga ng dahan-dahan. Kay haba ng buhok niya ngayon. Kay iba ng mukha niya. Hindi na siya yung batang iniwan ng mundo ni Jennifer.
May bilog sa ilalim ng mata, may kirot sa paraan ng pagtayo, may lakas na hindi niya naalalang tinuro sa bata. At nandito ka, bulong ni Jennifer, halos hindi marinig. Of course. Tita told me about the date. Napalunok si Emily, pero tumingin diretsyo sa mata niya. Mom, kailangan kitang makita. Umupo sila. Tahimik. Parang parehong natatakot na gumalaw ng sobra dahil baka mabasag ang sandali. Si Jennifer ay hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Sa mesa. Sa tuhod. Sa dibdib niyang masakit. At si Emily, tinitingnan lang siya. Hindi galit. Hindi nagtataka. Hindi nahihiya. Kundi isang tingin na puno ng alam na alam niya nang wala nang nagsasalita, I missed you. Ang tangkad mo na, sabi ni Jennifer sa huli, pilit na ngiti. 15 na ako, Mom. I know. Pero iba ka na. Napapikit siya para hindi umiyak. Ayaw niyang maging mahina sa harap ng anak, pero paano ka magiging matatag kung 6 na taong bigat ang nasa likod mo? Mom, sabi ni Emily, I came here because I need you to hear this from me. Napatigil si Jennifer. Nanginginig ang kamay niya nang marahan siyang kumapit sa gilid ng mesa. Ano iyon, sweetheart? I know you didn't do it, eh. At iyon ang sandaling sumabog ang dibdib ni Jennifer. Hindi dahil may nag-defend sa kanya. Hindi dahil sinabi ng abogado o sinulat sa papel. Kundi dahil nanggaling iyon sa isang tao na pinakanasaktan ng kaso niya. Ang batang nawala sa kanya. Ang batang kanya dapat protektahan. Ang batang unti-unting lumaki habang iniwan siyang mag-isa sa loob ng malamig na pader. Emily, halos mahulog ang boses niya. I'm sorry. No, mabilis na sagot ng dalaga. Don't say sorry for something you didn't do, hindi ako makikinig sa ganun. I know you. I know the kind of mother you are. I know the kind of nurse you were. You wouldn't hurt anyone. Ever. At habang sinasabi iyon ni Emily, may pumutok sa loob ni Jennifer. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakakahiya. Nakakawasak. Nakakabuhos ng lahat ng pinipigil niya sa loob. Emily. I tried to fight. I tried pero... I know. Tumulo ang luha ng dalaga pero hindi niya ito pinunasan. Pero hindi kita iniwan. At doon niya napansin ang maliit na pitaka na dala ng anak. Binuksan iyon ni Emily. Maingat. Parang may hawak na bagay na hindi dapat mahulog. Paglabas, may maliit na rosaryo. Like blue beads. Silver crucifix na medyo may gas-gas. Luma pero buo. Mom, sabi ni Emily, inilapag iyon sa mesa, I pray for you every day. Every single day. Ito ang ginagamit ko. And I want you to have it. Parang may sumikip sa dibdib ni Jennifer. Hindi siya huminga. Hindi niya alam kung gagalaw ba siya. Tinitigan lang niya ang rosaryo. Hindi dahil sa relihiyon. Hindi dahil sa himala. Kundi dahil iyon ang unang bagay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may tao pa ring kumakapit sa kanya sa labas. Emily, hindi ko alam kung... Please! May pakiusap sa boses ng bata. Hindi ordinaryong pakiusap. Hindi simpleng gusto lang. Kundi pagmamakaawang may kasamang takot na baka late na ang lahat. Kinuha ni Jennifer ang rosaryo. Malamig sa unang hawak. Mabigat. Pero habang tumatagal sa palad niya, parang lumalambot ang loob niya. Parang may sinulid na dumudugtong ulit sa dibdib niya. Parang may kamay na gumagalaw mula sa dilim, ibinabalik ang bahagi ng pagkatao niyang pinatay na niya sa loob ng 6 na taon. Thank you, sabi niya sa wakas, mahina pero totoo. I'll keep it. Not because of faith, sabi ni Emily, umiiyak na pero nakangiti. But because it's mine. And you're the mom. Nag-usap pa sila. Tungkol sa school. Sa bagong bahay. Sa aso na inampon ni Tita Linda. Tungkol sa guitar lessons ni Emily. Mga simpleng bagay na parang normal lang kung hindi ka nakakulong. Para silang mag-ina na nakaupo sa kusina, hindi sa isang malamig na kwartong bantay sarado. Nang lumapit ang gwardiya para tapusin ang oras, napatigil si Emily. Tumayo, nanginginig ng kaunti. Mom, may I hug you? Hindi na sumagot si Jennifer. Tumango lang. At sa loob ng ilang segundo, tiniklop siya ng anak sa isang yakap na parang ibinalik ang dugo sa mga ugat niya.
Hindi mahaba. Hindi malakas. Pero may bigat na tumama ng diretsyo sa puso niya. I love you, Mom, bulong ni Emily. I love you too, sagot niya, at iyon ang unang beses sa 6 na taon na naramdaman niyang totoo pa rin yon. At nang umalis si Emily, hindi na huminga ng normal si Jennifer. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari sa loob niya. Pero may isang bagay na sigurado. May kumikislap sa loob niya. Maliit. Mahina. Pero buhay. At hindi pa niya alam, pero ang maliit na kislap na yon ang magiging apoy na babaluktot sa kapalaran niya. Kung inaakala mong alam mo na kung saan papunta ang kwento, humawak ka muna. Dahil dito nagsisimula ang pag-ikot. Hindi sa paraan na iniisip mo. Hindi sa paraan na inaasahan ni Jennifer. At siguradong hindi sa paraan na papayag ang mundo na paniwalaan mo. 3 araw bago ang itinakdang petsa, nang tanungin ni Jennifer ang sarili kung ano pa ang natitira para hingin, lumabas sa bibig niya ang isang bagay na hindi niya pinag-isipan, hindi pinaplanuhan at hindi niya alam kung bakit iyon mismo ang lumabas. Umaga noon. Tahimik. Mas tahimik kaysa karaniwan. Parang pati ang mga metal na pinto ay nagdadalawang isip kumalabog ng malakas. Nakaupo si Jennifer sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo na ibinigay ni Emily. Hindi niya ito binibitawan mula noong araw ng pagbisita. Parang may bigat itong nagbibigay sa kanya ng direksyon, kahit hindi niya alam kung saan. Para siyang batang nangangapa sa dilim, hawak-hawak ang tanging bagay na nagpapatunay na may nagmamahal pa sa kanya. Pumasok si Donna sa selda, dala ang morning checklist. Walsh, how you holding up? Okay, sagot ni Jennifer, bagaman pareho nilang alam na hindi iyon totoo. Tingin mo kung okay ka pa ba sa susunod na araw, biro ng gwardiya, pero hindi iyon nakapagpatawa. Hindi na yon. Hindi sa 3 araw na nakatali sa leeg ni Jennifer. Habang nakatitig si Jennifer sa rosaryo, biglang may pumasok sa isip niya. Isang imahe. Hindi malinaw pero sapat para gumalaw ang dila niya. Donna ni Enan, pwede ba akong humingi ng huling kahilingan? Napataas ang kilay ni Donna. Depende kung ano. Hindi ako magpapalabas sa iyo ng cake at fireworks. Hindi numiti si Jennifer. Huminga lang ng malalim at sa unang pagkakataon, sinabi niya ng buo. Gusto kong pumunta sa kapilya. Kahit 15 minuto lang. Tahimik ang sumunod na 5 segundo. Parang pati ang ilaw sa kisame ay nag-freeze. Si Donna ay hindi agad nakasagot. Hindi dahil bawal, kundi dahil hindi iyon ang inaasahan niyang kahilingan. Kapilya, tanong nito, para bang baka mali ang narinig. Bakit? Hindi agad sumagot si Jennifer. Hindi rin niya eksakto alam. Hindi siya relihiyosa. Hindi siya nagsisimba. Hindi siya marunong magdasal ng tama. Ang totoo, hindi niya alam kung pinaniniwalaan ba niya ang Diyos. Ang alam lang niya, mula nang hawakan niya ang rosaryo, may kakaibang bagay sa loob niyang kumikirot. Kumikislot. Parang maliliit na sinag na pilit bumubutas sa kapal ng dilim na 6 na taong dumagan sa buhay niya. Kailangan ko lang, bulong niya. Hindi ko alam bakit. Kailangan ko lang. Tumango si Donna, mabagal. Kakausapin ko ang warden. Hindi ko maipapangako pero susubukan ko. Hindi na umasa si Jennifer. Natuto na siya. At least, iyon ang akala niya. Ngunit may isang bahagi ng dibdib niya na tumibok ng kaunti. Isang tibok na matagal nang wala. Makalipas ang 2 oras, bumalik si Donna. Tomorrow morning. 9 o'clock. 15 minutes. Don't be late. Nagkibit balikat ang gwardiya. Hindi ko alam kung bakit pumayag ang warden, pero ayan. Huwag mo akong ipahamak. At sa unang pagkakataon, isang banayad na ngiti ang lumabas kay Jennifer. Hindi malaki. Hindi halata. Pero totoo. Kinabukasan, nang dumating ang siyam guest, sinundo siya ni Donna. Tahimik silang naglakad pababa sa main hallway. Ang bawat hakbang ay parang tunog ng relo na binibilang ang buhay niya. Ang bawat paghinga ay parang nakasabit sa pagitan ng takot at kung anumang maliit na pag-asang pumikit at bumuka sa loob niya simula nang bumisita si Emily. Ang kapilya ng bilangguan ay maliit. Napakasimple. 8 upuang kahoy. Isang altar na may puting tela. Isang estatwa ng Birheng Maria na may asul na mantle. May mga bitak sa pintura.
May gasgas. Halatang ilang taon nang hindi napapalitan. Pero may isang bagay sa imahe na nagpahinto kay Jennifer sa mismong pintuan. Hindi ito himala. Hindi liwanag. Hindi kakaibang enerhiya. Pero may katahimikang hindi niya naramdaman sa 6 na taon. Katahimikang hindi bingi. Hindi mabigat. Kundi katahimikang parang sinasabing, pwede kang umupo dito. Sandali lang. Hindi kita husgahan. I'll be outside, sabi ni Donna sabay sara ng pinto. Naiwan si Jennifer. Dahan-dahan siyang lumapit sa unang upuan. Pinatakbo niya ang daliri sa kahoy. Magaspang. Lumang-luma. Pero mas totoo pa kaysa sa mga taong humusga sa kanya. Umupo siya. Hawak ang rosaryo. Tinignan ang estatwa. At doon siya unang natigilan. Paano magsisimula? Paano manalangin kung nakalimutan mo na ang lahat? Paano magsabi ng salita sa isang nilalang na hindi mo alam kung nakikinig, kung pinapakinggan ka ba niya, kung karapat-dapat ka pa bang magsalita? Hindi ko alam kung paano gawin to, bulong niya sa katahimikan. Hindi ko alam ang tamang salita. Tumigil siya. Hindi ko alam kung nakikinig ka. Nanginginig ang kamay niya. Parang nahulog doon ang bigat ng 6 na taon. Hindi ako humihingi ng milagro. Hindi ako humihiling na iligtas mo ako. Huli na yata para sa ganon. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy lumang kahoy at malamig na bato. Pero kung pwede tulungan mo lang akong hindi matakot. At doon siya napaiyak. Hindi malakas. Hindi yung hagulgol. Kundi yung tahimik na luha na parang matagal nang naghihintay sa gilid ng mata, naghihintay lang ng pahintulot na bumagsak. Iyon ang pinaka-honest na dasal na nasabi niya sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas bago kumatok si Donna. Time's up, Walsh. Tumayo si Jennifer. Huling sulyap sa estatwa. At may ibinulong siyang hindi niya sinadya. Salamat. Pagbalik sa selda, kakaiba ang pakiramdam niya. Hindi ito pag-asa. Hindi rin ito tiwala. Wala siyang ganong luxury. Pero may isang tahimik na parte ng loob niya na hindi niya maipaliwanag. Parang may bahaging nakahinga ng mas malalim kaysa dati. Dumaan ang maghapon. Dumating ang gabi. Ang huling gabi bago magsimula ang countdown ng 3 araw. Tahimik siya. Tahimik ang buong selda. Wala siyang iniisip na kakaiba. Hawak niya ang rosaryo habang nakahiga. Hanggang 2:00 ng umaga. Sa loob ng selda may biglang nagbago. Hindi ilaw. Hindi tunog. Hindi galaw ng hangin. Kundi temperatura. Hindi lamig. Hindi kilabot. Kundi isang uri ng init na hindi galing sa katawan niya. Parang may mainit na kumot na dahan-dahang ibinabalot ang dibdib niya. Parang apoy na hindi nakakasunog pero nakakakalma. Umupo siya sa kama, naguguluhan. Teka, bulong niya. At doon niya nakita ang unang senyales. Sa isang sulok ng selda, may unti-unting sumisikat na liwanag. Hindi fluorescent. Hindi harsh. Kundi ginintuang parang sinag ng kandila na pinadami ng pinadami hanggang sa maging maliit na araw sa sulok ng kwarto. Napakurap si Jennifer. Kinusot ang mata. Naisip niyang baka hallucination. Stress. Trauma. Pero nang idilat niya ulit ang mata, nandoon pa rin. At ang liwanag. Gumagalaw. Hindi mabilis. Hindi bigla. Kundi parang malambot na alon ng tubig na nagdadala ng isang presensya. Isang figura. Isang babae. At dito nagbabago ang lahat. Pero hindi pa ngayon. Hindi sa gabing ito magtatapos ang kwento. Dahil ang pangyayaring iyon, ang liwanag na iyon, ang figurang iyon ay magsisimula pa lang. At walang lohika sa mundo ang makakapagpaliwanag nito. Kung hindi ka naniniwala sa mga milagro, baka magbago ang isip mo pagdating natin sa 2:00 ng umagang ito. Dahil sa sandaling iyon, sa mismong tahimik na oras na parang nakabitin ang mundo sa pagitan ng gabi at araw, may isang bagay na pumasok sa loob ng selda ni Jennifer na hindi saklaw ng siyensya, batas, o kahit ng imahinasyon ng isang taong wasak na ang loob. Sa gabing iyon, walang ilusyon. Walang guni-guni. Walang pagod na utak na nagpipinta ng sariling katinuan. Hindi.
Ang naganap ay isang bagay na hindi niya hiningi, hindi niya inasahan, at hindi niya alam kung paano tatanggapin. Nakahiga si Jennifer, nakatitig sa kisam, hawak ang rosaryong bigay ni Emily. Palagi niyang hawak iyon bago matulog, parang maliit na anchor na pinipilit siyang hindi tuluyang malunod. Hindi siya makaidlip. Hindi dahil sa takot sa nalalapit na petsa. Hindi rin dahil sa pagod. Kundi dahil may isang tahimik na bagay sa loob niya na gumagalaw, kumakabog, parang nagigising mula sa mahabang pagkakahimlay. Hindi niya alam na iyon ang magiging susi para makita niya ang hindi dapat makita ng kahit sinong tao. Nang tumama ang 2:00, walang espesyal na nangyari sa una. Parehong dilim. Parehong katahimikan. Parehong amoy ng malamig na konkreto. Nakapikit si Jennifer pero gising ang isip. Nang maramdaman niya ang pagbabago sa temperatura, hindi niya agad binuksan ang mata. Akala niya umaatake ang anxiety. Pero hindi. Hindi ito lamig ng takot. Hindi ito sindak. Kabaligtaran. Ito ay init. Isang uri ng init na hindi dapat naroon. Hindi mula sa katawan niya. Hindi mula sa ilaw. Hindi mula sa radiator na sirang-sira at halos hindi umiinit kahit kailan. Ito ay isang init na parang yumayakap. Parang nilalambing. Parang nagmumula sa isang presensyang hindi nakikita, pero naroon, nakatayo, naghihintay. Bumukas ang mata ni Jennifer. At sa sulok ng selda, may ginintuang liwanag. Hindi ito bigla. Hindi ito parang flashlight na tinutok. Kumalat ito ng marahan, parang kandilang unti-unting sinisindihan sa loob ng isang kuweba. Umangat ang liwanag, kumislap, at lumawak hanggang sa maging parang maliit na araw na walang init na nakakasunog, kundi init na nagpapakalma. Para bang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng lungkot na naipon sa loob ng 6 na taon ay dahan-dahang nilulusaw ng liwanag na iyon. Umupo si Jennifer, mabilis ang tibok ng puso, ngunit hindi dahil natatakot. Kundi dahil may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang matagal siyang hinihintay ng sandaling ito. Parang may matagal nang nakahawak sa sulok ng kaluluwa niya, hinihintay na bumigay ang dilim. Teka, bulong niya, pero halos walang tunog ang lumabas. Tinakpan niya ang mata niya gamit ang palad, baka nananaginip lang. Baka hallucination lang. Baka epekto ng gutom o pagod o stress o kung anumang bagay na maaaring sabihin ng doktor. Pero nang tanggalin niya ang kamay niya, nandoon pa rin ang liwanag. At sa loob ng liwanag may gumagalaw. Isang anino sa loob ng maliwanag na aura. Isang figura. Isang tao. Isang babae. Dahan-dahan, ang liwanag ay parang umuurong, parang nagbibigay daan. At nang mahubog ang figura, doon huminto ang mundo ni Jennifer. Isang babaeng nakaputing damit. Mahaba, marahan, halos dumadaloy. Nakalawit sa balikat ang isang manto na kulay asul na parang inilubog sa ilaw ng bagong umaga. Ang mukha ay hindi niya agad nakita ng buo. Hindi dahil natatakpan, kundi dahil masyadong maliwanag ang kabuuan. Pero hindi nakakasilaw. Hindi masakit sa mata. Parang may sariling paraan ang presensya na protektahan ang sinumang tumitingin sa kanya. Nagtaka si Jennifer bakit hindi siya sumisigaw. Bakit hindi siya tumatakbo. Bakit hindi siya humihingi ng tulong. Pero totoo ang sagot, hindi niya kayang kumilos. Hindi dahil takot. Kundi dahil sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa 6 na taon. Kapayapaan. Hindi ang katahimikang nakakatakot sa selda. Hindi ang katahimikang parang nagbabadya ng dulo. Kundi kapayapaan na parang sinabing, hindi kita iiwan. Hindi ka mag-isa. Hindi na yon. Nakatingin ang babae kay Jennifer. Hindi nagsasalita. Pero hindi rin kailangan. Dahil sa mismong saglit na yon, umagos sa loob ni Jennifer ang isang emosyon na hindi niya kayang unawain. Parang maiyakap na hindi nakikita pero mararamdaman sa mismong puso. Parang may kamay na humahaplos sa takot niya. Hindi para tanggalin, kundi para sabihin hindi niya kailangang mag-isa sa pagharap dito. Hindi posible ito, bulong ni Jennifer, gamit ang tinig na halos wala ng lakas. At parang sagot, isang amoy ang pumuno sa selda. Rosas. Hindi basta amoy ng bulaklak. Hindi isang mabangong spray. Hindi isang perfume. Hindi. Ito ay puro. Matindi. Malalim. Amoy ng sariwang bulaklak na binunot mula sa hardin sa mismong umaga ng pamumukadkad.
Isang amoy na hindi dapat naroon. Isang amoy na hindi pwedeng manggaling sa kulungan na mabaho, luma, at walang kahit anong buhay na halaman. Napalunok si Jennifer. Tumulo ang luha niya. Hindi niya napigilan. Hindi niya inisip kung dapat ba siyang umiwas. Basta bumigay lang ang katawan niya. At sa wakas, nakita niya ang mukha. Malambot ang mata. Mapuno ng awa. Hindi awa na nanghuhusga, kundi awa na nag-aanyaya. Malinaw ang balat, maliwanag. May ngiting halos hindi gumagalaw pero sapat para tunawin ang buong bigat ng dibdib ni Jennifer. Ang uri ng ngiti na hindi nagpapaliwanag, ngunit nakakaunawa. Habang nakatingin siya sa babae, may pumitik sa loob ng isip niya. Hindi salita, hindi tinig, hindi boses. Pero malinaw. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangan matakot. Hindi ikaw ang mali dito. At doon bumigay ng tuluyan si Jennifer. Bumagsak ang luha niya sunod-sunod. Parang 6 na taon ng pinigilang bagyo ay ibinaba sa isang iglap. Hindi siya humikbi. Hindi siya sumigaw. Umiiyak lang siya ng tahimik, parang isang batang natagpuan ulit ang kandungan na matagal na niyang hinahanap. Pakiusap, bulong ni Jennifer, hindi niya alam kung ano ang hinihiling. Pakiusap, wag mo akong iwan. Hindi gumalaw ang babae, pero ang liwanag niya ay parang lumapit, dahan-dahan. Hindi humakbang, pero parang lumalawak ang presensya niya. Hindi hinawakan si Jennifer, ngunit ang hangin mismo ay tila yumapos sa kanya. Dumikit ang amoy ng rosas sa buhok niya. Sa balat niya. Sa mismong hangin na hinihinga niya. At sa sandaling iyon, alam ni Jennifer na may nagbago. Hindi niya alam kung ano. Hindi niya alam kung paano. Pero may nagbago. Nang unti-unti ring nagsimulang lumiit ang liwanag, hindi na siya nagsalita. Nanonood lang siya. Pinapanood kung paano bumabalik ang selda sa dating madilim na kulay nito. Pinapanood kung paano unti-unting naglalaho ang ginintuang sinag, parang sinasarang pintuan. Pinapanood kung paano nagiging normal ulit ang temperatura ng kwarto. Hanggang sa ang naiwan na lang ay ang amoy ng rosas. At ang rosaryong nasa kamay niya, na ngayon ay parang mas mabigat, mas mainit, mas buhay kaysa kanina. Humiga si Jennifer. Hindi makapaniwala. Hindi rin niya sinusubukang ipaliwanag. May isang bagay sa loob niya na nagbukas, pero ayaw niya pang tingnan. Hindi pa. Hindi na yon. Pero alam niyang may kinalaman iyon sa rosaryong hawak niya. Alam niyang may kinalaman iyon sa maliit na pag-asang binuhay ng anak niya. Natulog siyang may hawak pa rin ito. At sa unang pagkakataon mula nang makulong siya, nakatulog siya nang hindi nakaramdam ng takot. Sa umaga, nang dumating si Donna para sa routine check, halos sumalubong sa mukha nito ang reaksyon. Walsh, anong amoy yan? Tanong niya, habang pinagmamasdan ang selda na parang may nakalagay na bokwet sa sulok. Jennifer ay napangiti ng banayad. Amoy ba? Ye. Parang rosas. Hindi sumagot si Jennifer. Hindi niya alam kung paano. Pero hindi rin niya kailangan. Nagkibit balikat si Donna. Well, whatever. First time na hindi amoy kahapon ang selda mo. Enjoy it habang tumatagal. At umalis ang gwardiya, hindi alam na ang amoy na iyon ay senyales ng isang bagay na mas malaki pa sa sinumang naroon. Sa mismong oras na iyon, habang nararamdaman ni Jennifer ang kakaibang kapayapaang kumot na bumabalot sa loob niya, may isang babae sa labas ng kulungan na nanginginig habang hawak ang cellphone. Paulit-ulit na binabasa ang confession letter na hindi niya na kayang itago. At ang katotohanang itinago niya sa loob ng 6 na taon ay handa ng pumutok. Ang gabing nagbigay ng milagro kay Jennifer ay ang parehong gabing magpapabagsak sa kasinungalingan na halos kumuha ng buhay niya. Sa buong 6 na taon na nagdaan, walang kahit isang tawag ang nagbago ng kapalaran ni Jennifer. Wala. Lahat ay parehong balita, denied, denied, denied. Kaya nang tumunog ang telepono sa opisina ng warden ng alas 9 ng umaga na para bang nagmamadali ang mundo, walang sinuman ang naghanda para sa balitang darating. Hindi si Donna. Hindi ang mga gwardiya. At lalo na hindi si Margaret Foster, ang babaeng 2 dekada nang pinapatakbo ang kulungang iyon na parang barkong hindi lumulubog. Director Foster, sagot niya, hawak ang ballpen sa pagitan ng daliri. Normal ang tono niya. Kalmado. Desidido. Hanggang sa hindi na. Wait, who? Ano ang sinabi mo? Tumayo siya bigla mula sa upuan.
Kailan nangyari yan? Ang boses sa kabilang linya ay mabilis, nanginginig, parang natatakot na baka may makarinig. Sumeryoso ang mukha ni Margaret, isang ekspresyong hindi sanay makita ng mga gwardiya. Are you sure about this? She came in herself. Tumango-tango siya kahit walang nakakita. Send everything. All the documents. And keep her there. Do not let her leave. Pagkababa ng telepono, hindi na nag-aksaya si Margaret ng kahit isang segundo. Lumabas siya ng opisina, halos mabangga ang isang officer. Find Walsh. Now. Bring her to holding. And get her lawyer on the phone. Hindi niya ipinaliwanag. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang tono niya ay sapat para magpabago ng lakad ng buong pasilidad. Si Jennifer, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay kalmado pa rin nang dumating ang mga gwardiya. Kalmado dahil hindi niya alam. Walang pahiwatig. Walang palatandaan na ang mundo niya ay ilang minuto mula ngayon sasabog sa kakaibang direksyon. Walsh, sabi ng gwardiya, the warden needs you. Ngayon? Ngayon. Wala nang sumunod na salita. Walang paliwanag. Walang isa mang clue kung bakit. Ngunit sa loob, may munting pag-alog na hindi niya maipaliwanag. Hindi pag-asa. Hindi kaba. Parang presensyang humahawak sa gilid ng kaluluwa niya na nagsasabing maghanda ka. Kung para saan? Hindi niya alam. Pagpasok niya sa maliit na conference room, naroon na si Margaret. Nakasuot ng itim na blazer. Mahigpit ang hawak sa isang folder. May isang bagay sa mata ng warden na hindi niya pa nakikita sa 6 na taon. Hindi ito galit. Hindi otoridad. Kundi gulat. At takot. At pagkalito na sinusubukan nitong itago. Jennifer, sabi niya, dahan-dahan, parang naglalakad sa salitang hindi niya alam kung paano ihahayag. May kailangan kang marinig. Umupo si Jennifer. Nilapag niya ang rosaryo sa mesa, hindi sa bulsa. Hindi niya namalayang ginawa iyon. Pero alam niyang dapat niya iyong hawak-hawakan. Okay, sagot niya, mahinahon. Sabihin niyo po. Huminga ng malalim si Margaret. This morning, a woman came to the Chicago Police Department. Hindi kumurap si Jennifer. Her name is, tumigil siya, tinitigan si Jennifer, Catherine Morris. Parang binuhusan ng yelo ang gulugod ni Jennifer. Hindi niya inunawa agad. Hindi niya inisip. Basta nanigas ang loob niya. Si Catherine. Ang nurse na kasama niya noong gabing iyon. Ang nurse na umiwas sa hallway. Ang nurse na parang laging may kinakatakutan. Ang nurse na hindi niya inisip ng 2 beses dahil hindi niya kailangan. Bakit? Bakit siya nagpunta sa pulis? Tanong ni Jennifer, halos pabulong. Dahan-dahang binuksan ni Margaret ang folder. May mga dokumento. Mga printed screenshots. Mga record na hindi nakita ng korte. Mga log entries na hindi tama ang oras. At ngayon, tanong ni Jennifer, hindi na makahintay. Jennifer, sabi ni Margaret, diretso, malinaw, she confessed. Natigilan ang buong silid. Walang gumalaw. Walang tunog. Parang pati ang hangin ay natakot gumalaw sa pagitan nilang dalawa. Confessed what? Boses ni Jennifer ay halos hindi niya makilala. Tinignan siya ni Margaret sa mata. Hindi umiwas. Hindi lumambot. That she was the one who administered the wrong medication. Natigil ang paghinga ni Jennifer. She panicked, tuloy ni Margaret. She tampered with the logs. She edited the system. She erased her entry and replaced it with yours. Parang pinutol ng kamay ang mundo. Parang gumuho ang dingding. Parang isang higanting alon ang humampas sa dibdib niya na walang paunang babala, walang paliwanag, walang awa. Hindi bulong niya. No, hindi. Si Margaret ay tumingin sandali sa mga papel para makabawi ng lakas. She brought evidence. Full documentation. A handwritten confession. A time-stamped statement. Everything points to her. Napaluhod si Jennifer sa kinaupuan. Hindi siya bumagsak. Pero parang bumigay ang katawan niya sa bigat ng biglaang pagbaliktad ng mundo. 6 na taon siyang nagsabing hindi niya ginawa. 6 na taon siyang hindi pinaniwalaan. 6 na taon siyang pinahirapan ng katahimikan. At ngayon lang. Ngayon siya nakapagdesisyon. Laloy, bulong ni Jennifer.
Bakit ngayon? Iyon ang tanong na hindi agad sinagot ni Margaret. Pagkatapos ng ilang sandali, tumitig siya kay Jennifer, at ang sagot ay dumating na parang kutsilyong may dalawang talim. She said she couldn't sleep anymore. That last night something happened to her. She said she felt sick with guilt. She said she dreamed of someone telling her she couldn't let you die for her mistake. Natigilan si Jennifer. At sa loob ng palad niya, naramdaman niya ang rosaryo. Mainit. Hindi dahil sa kamay niya, kundi dahil parang may humawak dito bago pa man siya makapunta sa kwarto. Jennifer, sabi ni Margaret, mas malumanay ngayon, the police are already reopening your case. With everything she brought, the court has no choice but to review. Effective immediately, your sentence is suspended. Parang sumabog ang dibdib ni Jennifer. Meaning, tuloy ni Margaret, hindi ka dadalhin sa scheduled date mo. You're off the death track. For now. Napahawak si Jennifer sa mesa. Hindi siya makahinga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang ginhawang halos mas masakit pa kaysa sa paghihirap. Umiyak siya. Tahimik. Hindi yung iyak ng takot. Hindi yung iyak ng galit. Kundi iyak ng isang taong unang nakalanghap ng hangin matapos malunod sa loob ng 6 na taon. Lumuhod si Margaret sa tabi niya. Hindi normal iyon. Hindi ito babaeng luluhod para kanino man. Pero ginawa niya. Jennifer, you were innocent. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nanatiling ganoon. Basta nang bumalik ang ulirat niya, nakahawak pa rin siya sa rosaryo. Nanginginig. Basa ng luha. Linabas ni Margaret ang huling papel sa folder. Your lawyer is on the way. It will take days for the official release. But Jennifer, you're going home. Home. Ang salitang iyon ay parang isang bagay na hindi na niya alam ang kahulugan. Pero ngayon ay parang pamilyar ulit. Kumapit si Jennifer sa dibdib niya. Huminga ng malalim. Pero kahit anong pilit niyang unawain, hindi niya pa rin masundan ang realidad. Hindi ako sanay na naniniwalang may magandang nangyayari sa akin, sabi niya, humahagulgol ng may halong tawa. I know, sagot ni Margaret. Pero nangyayari pa rin. Habang binubuksan ang pinto at inaasikaso ang mga susunod na proseso, hindi maiwasang isipin ni Jennifer ang isang tanong. Kung naputol ang tanikala niya ngayon, ano naman ang naghihintay sa kabila? Dahil kung minsan, kahit ang pinakamagandang balita ay may kasunod na hindi mo pa nakikita. At para kay Jennifer Walsh, hindi pa tapos ang laban. Dahil ang tanong ngayon ay simple ngunit nakakatakot. Kung binigyan ka ng kalayaan, handa ka ba talagang mabuhay ulit? 20 araw. Iyon ang eksaktong bilang ng araw mula nang umamin si Catherine Morris hanggang sa sandaling lumabas ang papeles na opisyal na nagtatanggal kay Jennifer sa pagkamatay na sentensya at naglalagay sa kanya sa daan papuntang tunay na kalayaan. 20 araw ng pagpirma, pagsusuri, pag-verify, pag-aayos ng mga lumang dokumento, pagharap sa mga hearing na halos wala namang ginawa kundi bumawi sa 6 na taon ng pagkakamali. At sa bawat araw na yon, para bang may isang manipis na pisi na humihila kay Jennifer mula sa kailaliman ng buhay na ibinaon sa kanya. Hindi ito mabilis. Hindi ito madali. Pero gumagalaw. Sa bawat paghinga. Sa bawat paggising. Sa bawat hawak niya sa rosaryong bigay ni Emily, na hindi niya talaga binitiwan mula ng gabing namalas niya ang hindi maipaliwanag na liwanag. Ngayon, narito siya. Nakaharap sa malaking gate, sa mismong gate na nilakaran niya 6 na taon na ang nakalipas, pero sa pagkakataong iyon ay parang pinandidilatan siya ng mundo. Ngayon, hindi siya sinusundan ng mga gwardiya. Ngayon ay walang hawak-hawak na papeles ng pagkakasala. Ngayon, literal na pinagbubuksan siya ng pinto. Walsh, sabi ng officer, you're clear. Hindi gumalaw si Jennifer. Hindi agad. Dahil ang utak niya ay hindi pa rin makapaniwala na nagtatapos na ang bangungot o nagsisimula ba talaga. Paano mo iproseso ang pagbabalik sa mundo na iniwan ka? May lugar pa ba siya roon? May kwarto pa ba para sa babaeng naging matigas ang balat para mabuhay? Pwede ba niyang tanggalin ang selda mula sa katawan niya o mananatili iyon kahit lumabas siya? Jennifer, may tinig sa labas. Pamilyar. Maliit. Nanginginig. At doon siya gumalaw. Sa likod ng gate nakatayo si Emily. Mas matangkad kaysa noong huli niyang nakita. Mas kumpleto ang tingin.
May paslit pa ring nakatago sa loob, pero ngayon ay halatang may dalang lakas na hindi niya alam na namana sa kanya. Sa tabi ni Emily ay si Linda, ang kapatid niyang matagal ng balikat ng pamilya nila. Parehong nakatingin sa kanya. Parehong may laway ng luha sa gilid ng mata. Parehong humihingi ng yakap pero hindi nangungulit. Parehong naghihintay para sa kanya. Huminga si Jennifer, humakbang ng mabagal. Parang takot makalapit, parang hindi sigurado kung totoo ba ang nakikita. Pero nang umabot siya sa gitna, nang saktong naabot siya ni Emily, doon niya naramdaman ang bigat ng katawan ng anak na sumubsob sa kanya, parang sinubukan nitong punuin ang 6 na taong nawala. Mom ni. Walang drama. Walang sigaw. Wala ring humahagulgol na eksena. Isang salita lang. Mababang pabulong. Pero sapat para mabasag ang lahat ng natirang shell sa paligid ng puso ni Jennifer. Yumakap siya pabalik. Mas mahigpit. Mas matagal. Narinig niya ang sarili niyang huminga ng parang may inaalis sa dibdib niya na dekada niyang dala. Emily, hindi niya alam kung anong susunod na sasabihin. I'm here. At iyon ang pinakamahalaga. Si Linda ay lumapit, may tangan na bag, hey, Jen. Malambot ang boses. May kaunting pag-aalangan pero higit sa lahat may pag-asa. Ready ka na? Hindi niya alam kung ready siya. Hindi niya alam kung handa siyang humarap sa mundong pinilit niyang kalimutan. Pero tumango siya. Let's go home. Ang unang haplos ng hangin sa mukha niya ay parang multo. Hindi dahil malamig kundi dahil matagal itong nawala. Ang amoy ng mga puno sa parking lot, ang ginagawa ng araw sa balat niya, ang ingay ng mga sasakyang dumaraan, maliliit na bagay na normal para sa lahat, pero para kay Jennifer ay parang regalong ibinalik mula sa libingan. Sa kotse, tahimik sila. Hindi awkward. Hindi masikip. Tahimik lang. Si Jennifer ay nakatingin sa labas, sa bawat bloke na dinaanan nila, at para bang may bahagi ng utak niyang sinusuri kung paano ulit mabuhay. Si Emily ay pasulyap-sulyap sa kanya, parang inaantay kung kailan niya gustong magsalita. Si Linda ay nagdadrive, nag-aalok ng kaunting normalcy sa isang araw na hindi normal. Pagdating nila sa maliit na duplex na inuupahan ni Linda, kumapit si Jennifer sa strap ng bag niya. Malinis ang lugar. Hindi malaki, pero mas maluwag kaysa sa ano pa mang nakita niya sa 6 na taon. May amoy kape. May amoy bahay. Dito ka muna, Jen, sabi ni Linda. Hanggang ready ka nang maghanap ng sarili mong lugar. Thank you, sagot niya. Nang pumasok siya sa room na inihanda para sa kanya, hindi niya inaasahang iyak siya. Wala namang espesyal. Isang kama. Isang maliit na mesa. Isang lamp. Pero sa 6 na taong pagtulog sa kutson na mas manipis pa sa papel, ang kama na ito ay parang ulap. Naupo siya at agad gumaan ang dibdib niya na parang sinasabing may bagong simula siyang pwedeng gawin. Pero hindi mawawala ang mga anino ng biglaan. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga, narinig niya ang tunog ng metal na pinto. Hindi totoo. Imagination lang. Pero tumagos sa kanya. Kumirot. Nagsimulang bumalik ang etsyo ng sigawan sa selda, ang paglakad ng mga gwardiya, ang mga hinaing ng mga babaeng humihiling na sana bukas gumanda ang buhay. Napasandal siya at huminga ng malalim. Wala ka na doon, bulong niya sa sarili. Tapos na. Pero ganoon naman talaga ang trauma. Hindi sumusunod sa kalayaan. Lumipas ang mga araw. Mabagal. Pero gumagalaw. Si Emily ay palaging nasa paligid tuwing gabi at weekend. Nagsasalaysay tungkol sa school, tungkol sa mga project, tungkol sa kaibigang bago. Si Jennifer ay minsan nakikinig ng mabuti, minsan hindi. Minsan nakangiti, minsan tulala. Pero lagi niyang sinisikap. Lagi niyang gustong ayusin ang nawalang 6 na taon. Hindi sa isang iglap. Pero unti-unti. Parang pagbuo ng maliit na bahay mula sa mga batong napulot niya sa gitna ng bagyo. Isang linggo, habang nag-aalmusal sila, tahimik na tinanong siya ni Emily, Mom, are you happy you're back? Jennifer ay hindi agad sumagot. Pinaglalaruan niya ang tasa ng kape. I'm learning, sagot niya. Learning to be. At mumiti si Emily. That's enough for me. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang araw na kailangan niyang harapin ang isang malaking hakbang. Bumalik sa trabaho. Hindi sa lumang ospital, hindi iyon mangyayari ulit,
kundi sa isang maliit na community hospital na willing magbigay ng chance sa kanya kahit may record siyang hindi niya dapat nagkaroon. Nakaupo siya sa waiting area, hawak ang rosaryong asul. Nakatikom sa palad, parang apoy na hindi nasusunog. Kaya ko to, bulong niya kahit hindi pa sigurado. Tinawag ang pangalan niya. Pumasok siya sa office. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano magpapakita na kaya pa niyang magtrabaho. Pero nang umupo siya sa harap ng interviewer, may nagbago sa loob niya. Isang uri ng tapang na hindi niya inaasahang magbabalik. Hindi malakas. Hindi engrandeng tapang. Kundi tahimik. Malambot. Pero solido. At nang matapos ang interview, lumabas siyang may kaunting ngiti. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Emily na nakadapa sa sofa, gumagawa ng homework. How was it? Tanong ng dalaga. I think tumigil siya, nagulat sa sariling sagot, I think it went well. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Jennifer mag-isa sa labas ng bahay, nilabas niya ang rosaryo mula sa bulsa. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng ilaw ng poste. Maliwanag ang asul nito, parang hindi tumanda kahit isang araw. Parang mas bago pa. Nakapikit siya sandali. Huminga. At sa sandaling iyon, dumampi sa hangin ang isang amoy. Rosas. Hindi malakas. Hindi kasing tindi ng nasa selda. Kundi pamilyar. Parang paalala. Parang mahina ngunit malinaw na bulong ng isang presensyang hindi kailanman nawala. Napatingala siya, bahagyang natawa sa gulat. Is that you? Bulong niya. Or imagination ko lang? Walang sumagot. Walang liwanag. Walang aparisyon. Pero ang amoy? Nandoon. Ilang segundo. Sapat para mag-iwan ng mensahe. Sapat para sabihin hindi mo inimbento ang lahat. At habang nakatayo siya roon, hawak ang rosaryong asul, isang bagay ang sumiksik sa loob niya. Hindi eksaktong pag-asa. Hindi eksaktong pananampalataya. Pero isang uri ng pagkilala. Na kahit malaya ka na may mga dahon pa ng kwento mong hindi pa tapos. May mga karanasang hindi mo maiwan kahit ilang taon ang lumipas. Hindi dahil ayaw mong bitawan, kundi dahil sila mismo ang kumakapit sa iyo. Parang guhit sa balat, hindi nawawala kahit anong kuskos. Parang alaala na hindi mo sinadya, pero hindi rin pumapayag lumayo. At sa huling kabanatang ito, mauunawaan mo kung bakit may mga pangyayaring dumaraan sa buhay natin hindi para takutin tayo, hindi para guluhin, kundi para ipaalalang may mga lihim na gumagalaw sa mga sandaling hindi natin napapansin. Makalipas ang ilang buwan mula nang humakbang palabas si Jennifer Walsh sa mundo bilang isang taong muling ipinanganak, unti-unti niyang natutuhan ang buhay na wala sa likod ng rehas. Hindi iyon madali. Ang katawan niya ay matagal nang sinanay ng tunog ng metal na pinto, ang utak niya ay sanay na sa gising sa hating gabi dahil sa sigawan o ugong ng fluorescent lights. Kahit ang katahimikan sa labas minsan ay nakakabingi. Pero araw-araw, kaunti-unti, gumagaan ang bigat. Ngayong Sabado ng umaga, kasama niya si Emily sa parke malapit sa apartment. Simple lang ang araw. Walang plano. Walang bilis. Walang takot. May dalang maliit na bag si Emily, may hawak na bote ng tubig si Jennifer, at may dumadaloy na liwanag ng araw sa pagitan ng mga puno na parang nagpapaalala sa kanila na kahit papaano, buhay sila. Narito sila. Magkasama. Mom, sabi ni Emily habang binabasa ang papel ng project niya, kailangan ko ng interview para sa assignment namin. Tungkol sa mga taong nagbago ng direksyon ng buhay nila. Interview? Ako? Tanong ni Jennifer, tumawa ng banayad. Sigurado ka? Baka may mas interesting pa kaysa sa akin. Mom, you literally survived something people don't survive. Nakangiti si Emily pero seryoso ang mata. If that's not inspiring, I don't know what is. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi siya sanay tawaging inspirasyon. Hindi siya sanay na may humahangang mata na nakatingin sa kanya, lalo na mula sa anak na minsang nawala sa kanya dahil sa isang sistemang nagkamali. Pero may init sa dibdib niya ngayon lang niya naramdaman sa ganoong paraan. Isang uri ng pasasalamat na higit pa sa salitang thank you. Naglakad sila sa batong pathway, marahan. May mga batang tumatakbo, may mag-asawang nag-aaway ng pabulong, may matandang naglalakad kasama ang aso. Normal na normal. At iyon ang pinakamagandang bahagi. Ang normal.
Dahil ilang taon niyang pangarap ang kahit isang araw na ganito. Mom, sabi ni Emily, when you were inside did you ever feel like giving up? Huminto ng bahagya si Jennifer. May hangin na dumaan, malamig at mahina, sapat para gumalaw ang buhok ni Emily. Every day, sagot ni Jennifer, walang pag-iwas. Pero bawat araw na yon may isang bagay na pumipigil sa akin. May, mabilis na tanong ng bata. Ngumiti si Jennifer, nilagay ang kamay sa balikat ng anak. Ikaw. At tumigil siya, hindi alam kung paano ipapaliwanag, may iba pa. Something I can't fully explain. Napatungo si Emily sandali pero may ngiti sa labi. I think I know. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pumasok sila sa isang maliit na garden area sa gitna ng parke, isang spot na hindi masyadong puntahan ng tao. Maraming bulaklak pero karamihan ay hindi rosas. May mga lily, may mga daisy, may mga wildflowers na hindi niya alam ang pangalan. Pero tahimik ang lugar. Parang may sariling mundo. Umupo sila sa kahoy na bench. Si Emily ay naglabas ng notebook, nagsimulang magsulat ng ilang notes. Si Jennifer naman ay nagmasid sa paligid, niyakap ang katahimikan. Humawak siya sa bulsa at kinuha ang rosaryong asul. Pinatakbo niya ang mga daliri sa glass beads, isa-isa, marahan. Hindi ito ritual. Hindi ito dasal. Parang simpleng pag-alala. Pagkilala. Pagpapatunay na minsang humawak sa kanya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At doon nangyari. Walang bigla ang liwanag. Walang hangin na lumalakas. Walang figurang bumubukal mula sa sulok ng paningin niya. Una, amoy lang. Mahina. Parang bulong. Parang hibla ng amoy na dumaan sa hangin. Isang pamilyar na bango na hindi niya inaasahan dito, sa lugar na walang rosas. Rosas. Napakurap si Jennifer. Huminga ulit, mas malalim. Hindi siya nagkamali. Emily, tawag niya, mahina. Yenan, sagot ng bata, abala sa pagsusulat. Do you smell that? Umangat ang tingin ni Emily, naamoy ang hangin, kumunot ang noo at natahimik. Roses, bulong niya. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi sila natakot. Hindi sila nalito. Hindi rin sila nagsalita agad. Dahil sa loob ng ilang segundo, pareho nilang alam na may isang bagay sa mundong ito na hindi basta mawawala kahit lumabas ka na sa kulungan, kahit matapos na ang kaso, kahit na bumalik ka sa buhay. May mga bagay na sumusunod sa iyo, hindi para guluhin ka, kundi para tiyaking hindi mo isipin na guni-guni lang lahat ng pinagdaanan mo. Mula sa kanan nilang bahagi, may dumaan na hangin. Mahina. Kaunti lang. Pero sapat para dumapo sa balat ni Jennifer ang isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, presensya. Hindi presensya ng tao. Hindi presensya ng takot. Kundi presensya na parang sinabing, nandito pa rin ako. Hindi ka nag-iisa. Hindi ito tulad ng gabing iyon sa selda. Walang liwanag. Walang figura. Walang pag-angat ng temperatura. Pero ang bigat, ang init, ang mensahe, pareho. Tumulo ang isang luha sa mata ni Jennifer. Hindi dahil sa lungkot. Hindi rin sa saya. Parang paglabas ng emosyon na hindi niya alam na iniingatan pa niya. Thank you, pabulong niyang sabi, hindi niya alam kung para kanino. Para sa nanatili sa kanila ng mga panahong iyon. Para sa gabing nagbukas ng pinto. Para sa rosas na amoy na nagpaalala sa kanya na hindi siya nag-isa noong akala niya wala na talaga. Para sa anak niya na hindi sumuko kahit lahat ay bumitaw. Umiling si Emily, nakangiti. I think she's still with you, Mom. Hindi ko alam, sagot niya, pero may ngiti rin. Pero hindi ko rin kayang sabihin hindi. Nagpatuloy ang amoy sa hangin ng ilang segundo pa. At tulad ng dumating ito nang hindi inaasahan, ganoon din ito nawala. Walang bakas. Walang marka. Parang dumaan lang para magsabi, totoo ang nakita mo. Nangyari ang lahat ng iyon. At hindi ka nag-iisa kahit kailan. Tumayo si Jennifer at umupo malapit sa flower bed. Tinignan niya ang mga bulaklak doon, wala talagang rosas. Wala kahit isa. Pero alam niyang hindi nila yon kailangan makita. Hindi iyon tungkol sa bulaklak. Kundi tungkol sa alaala. Sa presensya. Sa mensaheng hindi kailanman nawala. Mom, tanong ni Emily. Can I put this in the project? Yung about believing even when things don't make sense.
Kung gusto mo, sagot ni Jennifer. Pero tandaan mo may mga bagay talaga sa mundo na hindi kailangan ipaliwanag para maging totoo. Umupo ulit sila. Tahimik. Magkadikit ang balikat. Parang dalawang taong lumakad sa bangin ng kawalan, pero ngayon ay nakahanap ng lupa na kayang tayuan. At kung sa tingin mo tapos na ang kwento dito, hindi pa. Hindi talaga. Dahil may mga karanasang nakalaan para sa isang tao, pero may mga kwentong tinatawag para ituloy ng iba. Dahil kapag ang isang himala ay nangyari sa isang selda sa gitna ng gabi, may tanong na hindi matatapos hanggat hindi sinasagot ng mundo. Kung isang gabi kayang baguhin ang buhay ng isang tao, ano kaya ang nangyayari kapag may isa pang tao na may hawak ding lihim? At kung narito ka pa ngayon, may isang bagay na hinihingi ko sa'yo. Isang maliit na bagay, pero isang pahiwatig na may mga taong handang maniwalang may ilaw kahit sa pinakamadilim na gabi. Kung naniniwala ka na walang himalang nawawala, kung naniniwala kang may mga sandaling hindi saklaw ng lohika, pero totoo pa rin, kung naniniwala kang may mga kwentong nagbabago ng buhay. Ilagay sa mga komento. Blue Rosary. Para malaman namin kung gaano kalayo umaabot ang liwanag ng paniniwala. Para malaman kung hindi lang si Jennifer ang hindi nag-iisa. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.